Kakapasok lang, naku po, delikado to, lahat pinatawag sa Senado, Duterte pumalag, ICC napahiya, Tonyo. Aba, si Tonyo na naman. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating mapapanood ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sige, ibitahin nyo na yan. Kasi habang iniimbestigahan nyo etong sinasabi nyong drug war ni PRRD, habang iniimbestigahan nyo yan sa Kamara, bagamat ito ay hindi korte, ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Hindi kailangan ng ICC. Maraming galawan ng DOJ. Si Trillanes nga nagsampa pa ng kaso. Anong ibig sabihin nun? Gumagana, Trillanes, ang hustisya sa Pilipinas. Bakit nyo kailangan ng ICC? The very purpose of ICC is hindi gumagana ang ating justice system. Tama. Kaya ito mga nangyayaring ito, ibig sabihin, regular yan. Kung ano nangyayari dati, yan din nangyayari ngayon, gumagana ang hustisya sa bansa. Bakit nyo papapasukin? Kaya okay lang. Sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo dyan sa Kamara kahit hindi ang korte, di okay lang. Basta lahat ng gusto mag-imbestiga sa Duterte, Pilipino. Bakit? Walang jurisdiction ang ICC sa atin. Wala po. Wala silang pakialam. Alam mo, ito may nagsabi sa akin. May nagsabi sa akin, pag huhulihin ka ng ICC, pwede mong barilin. Okay? Hindi ko sinasabing tama yun. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Pero may nagkwento sa akin. Sabi ko, paano kung huhulihin? May natanong ako abogado, di ko nasasabihin kung sino. Paano kung hulihin si PRRD? Pero sa akin, sabi ko, okay lang, hulihin si PRRD para magising na si Sarah. Simula na po yan. Kakanta na and now, the end is near. Ayun, kumanta na. Hindi, totoo naman yun, no? Kasi sinasabi nga ng iba, kung hindi talaga guilty si Duterte, papasukin niyo yung ICC dito. Dapat hinaharap niya yun. Ayun naman alam niyo naman kasi sa atin lang, no? Meron naman talaga tayong hustisya dito sa Pilipinas. Kung merong kaso talaga si FPRRD, dapat dito na lang nila iniimbestigahan yan. Dito siya litisin, dito siya anuhin. Kasi, tama nga rin naman yon na kailangan lang naman ng ICC dito kung ang hustisya sa atin dito sa Pilipinas ay hindi umiiral, hindi tumatakbo, hindi gumagana. Diba? Para saan pa yung ICC, bakit sila pupunta rito? Para imbestigahan si Tatay Digong, hulihin si Tatay Digong? Kung may kasalanan si Tatay Digong sa mga Pilipino na yun ang iniisip nila na may kasalanan si Tatay Digong, dapat sa Pilipinas siya makulong. Dahil sa Pilipino siya may atraso. Kung yun ang pag-iisip nila. Diba? Pero para sa akin, walang atraso sa mga Pilipino si Tatay Digong. Yung war on drugs niya is hindi isang atraso o isang dapat ikaso sa kanya. Hindi kasamaan yun na ginawa niya, kundi sa proteksyon ng taong bayan na nasasakupan niya, kundi sa katahimikan ng bawat lugar na nasasakupan niya. Diba? Ngayon, kung kasalanan sa kanila yun, dun sila masaya Pero yung ICC, ididikdik nila rito, parang ipinamumukha nyo sa buong mundo na walang silbi ang hustisya sa atin dito sa Pilipinas. Na walang kakwenta-kwenta. Na kapag nagkaroon ng mga ganyan dito, hindi kayang resolbahin ng hustisya sa Pilipinas at kailangan pa ng ibang lahi para maresolba yan. Yun ba ang dapat nating ipamuka sa buong mundo na walang silbi ang hustisya sa atin dito sa Pilipinas? Lagi na lang ba nating ipapahiya ang ating bansa sa ibang bansa? Diba? Bakit hindi natin ipakita sa kanila na malakas tayo, na may sarili tayong paa, kaya nating tumayo, kaya nating lutasin kung ano ang problema ng ating bansa at umiiral ang hustisya sa atin dito sa bansa natin, na hindi natin kailangan ng ibang bansa, 'di ba?
para resolbahin ang problema na meron tayo. Di ba pwedeng yung utang na lang ang intindihin natin sa kanila, yung pag mangungutang doon tayo sa kanila lumapit? Ayun, ganon. Di ba? Pero ang sagot sa akin, hindi. Hindi yung pwedeng hulihin, pwedeng barilin yan. Bakit? Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Yes. Walang batas noon. Bakit manghuhuli yung mga yan? Pwede ba manghuli ang banyaga sa Pilipino? Pag binaril yan, wala silang laban. Yun ang kwento sa akin. Hindi ko sinasabing gawin ninyo, ha? Hindi ako nagpapayo. Naikwento lang sa akin. Paano kung ang pulis natin ang manghuhuli? Sabi, I don't think huhulihin ng pulis natin si PRRD. Kasi alam naman nila totoo eh. Diba? Oo. Ang mangyayari lang dyan, ito hindi ko po hinuhusgahan ng mga pulis. Alam kong mga mababait yan. Diba? Pero, hindi nila makikita si PRRD. Diba? Siyempre, halimbawa ikaw, ako, halimbawa, pulis ako. Halimbawa lang, hindi tayo nagagaling-galingan. Hindi ko po binabastos mga pulis. Papahuli mo sa akin, si PRRD, alam kong walang kasalanan. Tingin nyo may gana ako hulihin yung tao? Hindi. Susunod ako sa inyo. Pero hindi ako para mag-aggressive na araw-gabi, nag-iimbestiga ako kung saan ko mahuhuli ito. Hindi. Kumbaga, susundin lang nila yon kasi tawag ng tungkulin nila. Tsaka utos na nakakataas. Pero kung sa isip-isip nila, sa puso nila, ganun, ano ba nagawa nitong tao na to? At saka yung war on drugs ba? Krimen na ba ngayon yun? Diba? Isa na bang krimen ang pagpuksa sa ganun? Diba? Isa na bang krimen ang paggawa ng tama? Hindi mo na alam ngayon kung saan ka lulugar eh. Gumawa ka ng tama, mali. Gumawa ka ng mali, mas lalong mali. Huliin ko, sige, pag nakita ko, kung di ko nakita, ibig sabihin, tatama rin ako, di ba? So, dalawa lang yan. Uhulihin siya ng pulis, which I don't think na magpo-prosper. Alam naman natin kung bakit. Mahal ng mga uniform men natin ng CPRRD kasi siya lang ang talagang binigyan sila ng respeto. Sa lahat ng presidente, nirespeto ni PRRD uniform men. Lagi silang pinagmamalaki ni FPRRD nung presidente pa si FPRRD. Tsaka yung mga sweldo talaga nila, no? Talaga nagtaasan, mga benepisyo, di ba? Pag may napapahamak na kapulisan, kasundaluhan, talagang binibigyang pagpapahalaga ni FPRRD. Di ba? Pag sila naman, ICC, karapatan mo? Pwede ka ba hulihin? Halimbawa, may Koreano sa harap, huli. Hindi pwede manghuli ang banyaga. At ito pa, magandang Coach Oli, pag hinuli nila si PRRD, taong bayan ang makakalaban nila. Yun ang komento dito. Correct. Kasi palagay ko naman magsasalita na si Sara, si BP Sara. At sa tingin ko, pag nagsalita si BP Sara, yung puso nyo na nag-aalam, ready to go out. Uluin natin ang liwasang Bonifacio. Hindi pwede yan. Dating presidente yan eh. Ba't nyo pa uhuli dyan sa banyaga? Dating presidente na wala namang ginawa kundi para sa kabubuti ng ating bansa. Wala siyang ginawang masama. 'Di ba? Ano ang dapat ikaso sa kanya? Pangungurakot nung panahon ng pandemic na ibinibintang sa kanya ngayon. Nung panahon ng pandemic na alam naman natin na maraming naitulong sa mga tao. At ikakaso sa kanya yung pagkamatay ng mga nasa war on drugs noon. Sigurado ba kayong siya ang may pakana noon? Siya ang may gawa noon? Hindi ba pumasok sa isip nyo na baka yung may mga hawak sa tao na napapaslang noon ang may gawa noon para hindi sila maikanta? Hindi mabulilyaso ang operasyon nila noon? Hindi nyo ba naiisip yon? Isinabay lang nila sa war on drugs ni FPRRD para kay FPRRD tumama at siya ang mapagbintangan na gumagawa noon? Hindi ba natin naisip yon? Kasalanan na ba ni FPRRD na isipin ang kaligtasan ng mga Pilipino? 'Di ba? Na naglalakad ka ng ligtas sa gabi, maraming checkpoint. 'Di ba? Na hindi ka nag-aalala sa sarili mo na baka mamaya may mga hold up sa akin dito. Kasalanan na ba ni FPRRD yun? Kasalanan na ba ni FPRRD na yung mga hayok dati sa bisyo na yon, na mga adok-adok na nagbagong buhay dahil sa takot na mahuli sila nung panahon ng mga tukhangan? Kasalanan na ba yun? Na napagbago niya yung karamihan ng mga gumagamit ng bisyo na yun? Diba? Kasalanan na ba lahat yun? Para sa inyo? Yun ba ang dapat ikaso sa kanya? Yung patinuin ang mga Pilipino na gumagawa ng hindi maganda? Kasalanan na ba yun?
Kung kasalanan yon, eh di lahat ng illegal. Pasok! Di ba? Ganun eh. Ganun na lang. Papasukin nyo na lahat ng illegal dito. Di ba? Huwag nyo nang pigilan. Kasi kung may pipigil dyan, kung ganyan na magiging kapalaran, katulad kay FPRRD, ay syempre hindi nila sila gagawa o kikilos ng ganun. Na para kontrahin yun. Di ba? Pababayaan na lang nila. Kasi alam nila magiging kapalaran nila kapag gumawa sila ng tama eh. Magiging mali. Syempre, pag gumawa sila ng tama, babango pangalan nila. Eh yung mga nangangarap na kumandidato sa susunod, makikita yun, naku, nagpapabango ng pangalan to. Kasuhan natin to para hindi bumango pangalan nito. 'Di ba? Mali ginagawa niyan, pinapatahimik niya 'yung lugar niya eh. 'Di ba? Dinidisiplina niya, mali 'yan. Magugustuhan ng mga tao 'yan. Kailangan ipakulong natin 'yan kasi magugustuhan ng mga tao 'yan. O ba kayo? 'Di ba? May karapatan naman tayo, Freedom Park 'yun eh. Sila nga, sabi ko, meron silang rally sa Biyernes. Eh, mag-rally kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Promote ko pa rito, may rally sila na patatanggal sa DepEd, si VP Sara bilang secretary ng DepEd. O, patas tayo eh, di ba? O, ganun lang naman ang buhay eh. Oh. Gayun din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si Papatawag din. dating Senador Antonio Trillanes. Yan ako, pambira. Yan, dyan kayo sabi. na. Sino resource person? Kayo, kamera, nagkamali kayo. Huwag nating awayin si Trillanes, kami. Kita mo naman si Trillanes, so parang si Elvis Presley. I once and let me be. Teddy bear. Huwag ka mainis sa akin, sir, ha? Kaibigan tayo, ha? Kaya pasensya na ako, medyo pumapabor lang ako kay FPRRD. Sir Trillanes, kasi alam mo naman eh, medyo wala naman kasi akong makitang hindi maganda sa ginawa ni FPRRD. Pasensya na ako, medyo kumakampi ako sa kanya. Sir, mamaya, kasuhan mo. Wala pa, nagbibigay lang ako ng komento, sir, ha? Wala akong sinasabing sama. Sino isa sa resource person nila? Pagkatapos nagdemanda ni Trillanes sa mga kaalyado ni Duterte na si Banat Bay, Attorney Roque at SMNI, gagawing resource person si Trillanes. Ang galing, no? Connect. May napansin ba kayo? Sige nga. O, sa manunod na replay, ano napansin nyo? Di ba? Parang istorya. Nagdemanda, magiging resource person. Ayos na. Nabida ka ulit, Trillanes. May sinabi ako sa inyo. Dati, galapin nyo yung live ko. Sinabi ko yan sa inyo. May bubulong sa akin, bagamat hindi ako naniniwala. Kumbaga parang pumapalakpak ang tenga ni Trill. Ayan, sir, sinasabi ko lang, sir, na pumapalakpak ang tenga nyo siyempre sa tuwa. Na nare-recognize na nila yung mga reklamo mo sa mga Duterte, ganyan. Nare-recognize na nila. Diba? Hindi ka naghihirap na parang walang pumapansin sa'yo dati. Ngayon, may pumapansin na. Okay yan, sir. Kita mo si Sir Trill, pero pwede siya sa Batang Quiapo, no? Parang yung tatay ni Tanggol. Ayan. Parang siya may pagka-Coco Martin ng konti. Hindi, sir. Ayan. Ayan, medyo natutuwa na si sir kasi nare-recognize na siya ngayon ng Wala, binulong lang sa akin. Baka naman hindi totoo, hindi ako naniniwala. Pero meron daw. Sabihin ng mga katunay dito, yung mga katunay, sabihin nila sa akin. Ito si BT, atras pala kay Trillanes. Hindi! Pogi talaga si Trillanes. Ayaw nyo maniwala sa akin, mga katunay. Meron daw nagpapagalaw dito kay Trillanes, kaya nagdemanda. Nako, sabi sa akin. Nako, may nagpapagalaw daw sa kanya. Sino? Oo. Ano siya? Hindi ko sabihin kung sino. Basta matabang lalaki. Nako! Tapos magiging resource person sa camera. Nako, matabang lalaki. Hindi kaya ako yun? Nako, sino? Blind item yan, ha? Kita mo naman ngayon, kahit politika, nagkakaroon na ng showbiz. Ako hindi ako naniniwala doon. Kasi ako, ang paniwala ko, to be honest with you, ang paniwala ko, kaya ginagawa ni Trillanes yan. Kasi laos na siya. Wala siyang maaasahan sa dilaw. Lalo siyang malalaos. Kita mo nga, yung kapatid ni Pinoy, tatakbo ulit, iniwan yung partido niya. Bakit? Laos na eh.
Iniiwan na yung partido ng dilaw. Kasi kung ito yung tanging paraan ni Sir Trill, ayan, para umingay, para mapansin ng mga tao, is hindi yan ang paraan. Ito, payuhan na lang kita, Sir Trill. Payuhan kita. Ito, payo, Sir Trill, hindi tira to, ha. Tayo, pista yung dalawa, ha. Alam mo kasi, Sir Trill, gas-gas na yung ganyan. Kaysa pagtuunan mo ng pansin kung paano mapakulong ang mga Duterte, kung gusto mong bumalik uli sa pagsiservisyo sa bayan, ayan, syempre, gusto mo maging senador, o tatakbo kang vice president, diba? Mas maganda siguro kung pagtuunan mo ng pansin ay yung problema ng bansa natin. Mas pagtuunan mo ng pansin kung ano yung nangyayaring mga pagtaas ng mga bilihin. 'Di ba? O kaya syempre, alam naman natin, matapang syempre. Sundalo dati si Sir Trill. Bakit hindi mo asikasuhin na maprotektahan ang ating mamamayang Pilipino? 'Di ba? Bakit hindi ganoon? O kaya gumawa ka pa ng mga mabubuti na makikita ng mga Pilipino. Kasi kung makikita nilang ganyan ang ginagawa mo, mas dun ka magiging kapansin-pansin. Kasi kapag ganyan ang ginagawa nyo, sir, medyo ang nangyayari, ang sinasabi nila sa'yo, hindi kapansin-pansin, kundi papansin. Pero kapag gumawa ka ng ganon, talagang magiging kapansin-pansin at plus 10 ka sa langit nun, sir. Plus 10 ka sa langit nun. 'Di ba? Magiging mabango ang pangalan mo. Baka magising ka sa isang araw, presidente ka na. Hindi, sir. 'Di ba? Tinutulungan mo mga taong bayan, di mo na tinututukan mga Duterte. So, bahala na kayo dyan. Gusto ko tulungan na lang ang taong bayan kahit wala ako sa Senado. 'Di ba? Magulat ka. Tumakbo ka. Maging number 1 ka pa. Hanggang sa maging Senate President mo. Ganon ang tactics. 'Di ba, sir? Ayan ha, pinayuhan na kita, sir ha. Baka ako pa lumabas na masama. Nagpayo lang ako. Ayaw na nilang ma-associate sa dilaw. Ikita mo yung dating dilaw, nung tumakbong bilang presidente sa 2022 na si Lenin. Nag-pink. Ayaw na nilang ma-associate sa dilaw. Lahat sila yan ng style. Iwan ng dilaw. Gusto mong tumakbo? Gusto mong manalo? Banatan mo Duterte. Kahit na nag-pink o galing dilaw pa rin. Alam mo naman, maraming tanso. Maraming loyalista, bobo rin. Susuportahan ka niya, kahit vlogger, bobo eh. Susuportahan niyan, basta banatan mo Duterte. Kaya dilaw ka pa, kaya tarantado ka pa. Hindi ko sinasabing tarantado si Trillanes, bahala na kayo dyan. Basta sa akin, kahit ano ka. Hindi ako nagsasalita niyan, sir ha. Sir Trill! Hindi ako nagsasalita ng ganyan sa'yo ha. Mabait ako ha. At mali-mali ginagawa mo, ang importante sa kanila, banatan ng Duterte. Pag binanatan mo Duterte, makukuha mo ang mga suporta ng mga loyalista, makukuha mo mga suporta ng mga pula, makukuha mo mga suporta ng BBM. Diretsahan na po tayo. Yun ang tingin ko. Kaya ginagawa ito ni Trillanes para makuha niya, mapalagay sa limelight. Ganyan din naman ang ginawa ng mga ibang vloggers. Masusubukan natin yan sa eleksyon kapag tumakbo siya. Masusubukan natin ha. Sa 2025 kung tatakbong senador, masusubukan kung talagang tumalab ang ganong diskarte. Pag hindi tumalab yan, magbago na kayo ng diskarte sa 2028. Sa Tito Vic and Joey na. Yun ang topic nila, nag-content sila. Anong ginawa nila ngayon? Binanatan si Pastor Tibuloy, binanatan si Duterte. Bakit? Para tumaas ang views. Wala na silang views dati. Ngayon tumaas ulit ang views. Nakita nyo na? Bakit? Ito, balita ko lang, hindi ko rin alam. May troll farm yung mga yan. Banatan mo Duterte, papasukin ka ng troll farm. Lalakas ang views mo. Hindi ko alam yan, ha? Balita lang sa akin, hindi ako naniniwala doon. Ang tanong, kayo ba naniniwala? Troll farm? Ako kahit hindi na ako magganyan eh. Kasi ako, kung sino ang nakikita kong may katwiran, doon ako. 'Di ba? Kung may katwiran ng mga Marcos, doon ako. Kung may katwiran ng mga Duterte, doon ako. At kung may katwiran si Sir Trillanes, doon ako. 'Di ba? Kung sino ang may katwiran, yun ang pinaglalabang ko. 'Di ba? Ganun na kasimple yun eh. Pagkaganahin troll farm, sige, bakbakan mo Duterte. Pupuntahan ka ng troll farm, taas ang views mo ngayon. Ba mataas ba views pag ikaw lumipat sa mga kalaban ng Duterte? Naging vlogger ka dun? Ano mga katunay? Lipat na ba tayo? Hindi naman ako ganun. 'Di ba? Sa akin nga, uulitin ko, kung sino yung nakikita kong tama
at may maganda talagang ginawa, dun ako. 'Di ba? Kung may ginawang maayos ang mga Marcos, magsasalita ako sa kanila ng maganda. Kung mayroong ginawang maganda ang mga Duterte, magsasalita ako sa kanila ng maganda. Kahit yung mga dilawan, gumawa sila ng maganda, magsasalita ako tungkol sa kanila. 'Di ba? Ganun 'yan. Doon ako nagre-rely kung ano yung nakikita ko, kung ano yung nararamdaman ko sa kanila. 'Di ba? Kumbaga may sarili akong tira. Wala akong kakampi, kumbaga parang ganun. Anong gagawin mo? Independent. Kung ikaw ay Tito Vic and Joey Vlogger, banatan mo Duterte, banatan mo si Pastor Kibuloy. Para taas ang views mo kasi laos na kayo. Alak ding imbitahan sa pandinig. Kabilang ang Alam mo, ito hindi ko maintindihan. Si Trillanes, bakit ito iimbitahin? Alam mo, pag yan ang inibitan nyo, yes, maingay yan, maputak yan, mahilig magbigay ng fake news yan. Siya pa ang naglalibel, siya nga, puro fake news nilalabas niya. Yes, maingay. Pero walang credibility na yan. Sunog na sa tao yan eh. Lahat naman tinahulan yan. Alam mo yung asong walang kontrol, lahat ng dumaan sa kalsada nyo, tatahulan. Ganyan yan. Wala kayong credibility lalabas dyan. ating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre yung boses na yun na nagmula kay Coach Oli. Ayan ha, syempre natunghayan natin si Trillanes. Ayan, kayo mga katunay ng masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.